na ang ortotomeo ay salitang ginamit ni Pablo sa kanyang lingkod na si Timoteo. Ito ay kanyang tagubilin. Pag sabing tagubilin, ito ay command ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang kanyang pastor, batang pastor. At nakapaloob sa tagubiling ito na siya ay mag-aral. Kaya ang pastor talaga ay dapat nag-aaral. Ito pong platform natin na isang paraan para tayo mag-aral. Pero may mga espesipikong tagubilin sa pag-aaral. Ang pinaka-main thought doon ay yung rightly dividing the word of truth. Meaning, ito pong salitang ortotomeo ay hindi po ito mababasa, yung word na ortotomeo, sa iba pang mga sulat. Okay? Pero pagdating doon sa Luke chapter 24, makikita naman natin na ginamit naman ni Jesus ay yung salitang germinuo, na doon tumutuko yung salitang hermeneutics, o he expounded clearly. Dito naman sa ortotomeo ay, pag sinabing ortotomeo ay right interpretation of the Word of God. So napakahalaga po ng subject natin na ito. At kung tayo ay tawag dito, kung tayo ay mag-undergo ng pag-aaral na ito, matututo tayong magturo, mangaral, at mag-Bible study na ang gamit ay tamang paghahati ng salita ng Diyos. So nasa part 2 na tayo at gusto kong simulan ito na may connection sa ating pag-aaral noong last Sunday. Nagtapos tayo sa instruction ni Apostol Pablo kay Timoteo na bantayang mabuti ang gospel. Bakit niya itinagubilin kay Timoteo na guard the gospel, bantayang mabuti? Sapagkat panahon nila ay meron ng kumakalat na wrong teaching or false teaching. Nakita ko rito na na-identify ni Pablo ang wrong teaching. Now, why did Apostle Paul identify the wrong teaching? How? Bakit niya ito na-identify? Paano niya ito na-tuklasan? Kasi Paul ay established, rooted, and grounded sa sound doctrine. Yun po ang una. That's why we need to be rooted, grounded, or established, rooted, and grounded in the sound doctrine, which is the teachings of Christ. In order for that to determine, to discern, to cross-examine kung alin yung tama, or to know, having the knowledge kung ang teaching ay mali o hindi. Which is noong pamanguna ay kumakalat na ito. So may kumakalat na maling aral. Kaya gayon na lamang ang tagubilin ni Pablo kay Timoteo na mag-aral ka. Okay? Magsikap ka ng pag-aaral, at sa pagsisikap mo ng pag-aaral, dapat yung aral mo, yung turo mo, approve sa Diyos. Kasi merong mga aral na kumakalat ng panahon nilang hindi approve sa Diyos. At doon po, sabi ni Pablo, ang tamang pag-aaral ay hahantong sa tamang paghihiwa. Okay? Tamang pagtuturo. Eksakto, wasto, tama, malusog na aral. Bukod pa doon sa na-identify ni Pablo ang maling aral na kumakalat, at inahalimbawa niya ito sa isang sakit na ang tawag ay sa wikang Ingles ay gangrene, sa Tagalog ay gangrena, sa Greek ay gangraina. Okay, halos magkakapares naman ang tunog. Ito ay isang uri ng sakit sa katawan ng isang tao na itong sakit na ito ay kumakalat sa katawan ng mayroong sakit. Kaya ang kanyang bigay diin, yung sakit na ito ay kumakalat.
So, sinabi rin niya na mayroong sakit sa panahon nila. At ang tinukoy niyang sakit dito ay yung pong wrong teaching. So ano yung mga wrong teaching na kumakalat? Wala nang aasahan pang resurrection o pagkabuhay na mag-uli ng mga nanampalataya kay Kristo. Which is very, very wrong dahil sinasabi ng Biblia, iyan ang isa sa mga blessed hope natin. Na yung salitang resurrection, ang katumbas sa salita ay caught up. Ng iba pang katumbas sa salita ay appear, harpazo, okay, glorified, change. So magkakaiba itong mga salitang ito pero iisa ang tinutumbok. Yung tinatawag na rapture or harpazo, caught up sa kanyang original na kahulugan. Isa pa sa nakita kong napakaganda. Binulgar, kinilala, ibinisto ni Apostol Pablo ang pangalan ng mga taong itong mayroong maling aral. At nakita natin binanggit si Himeneo, si Pileto. At mamaya mayroon pang isang dagdag na tao kung sino itong taong ito. Sa panahon nila, particular sa panahon ni Apostol o ni Timoteo. So it is not wrong to identify the wrong teaching. Napakahalagang malaman natin ito, ma-identify. Tama? So that we can defend the gospel. Okay? Dalawang bagay, tatandaan niyo po ang blessing ng lumalago sa precise, accurate knowledge ni Kristo. Number one, for us not to sway, hindi matatangay ng mga maling aral. That is our defensive system ng buhay natin. Depensa yon. Ang isang mukha naman yung offensive. So that we can nullify, mapawalang bisa yung mga wrong teaching na haka-haka ng bumabasa pero hindi naman yon ang kahulugan ng salita ng Panginoon. So what is Paul's instruction to Timothy? Guarding the gospel of grace. Bantayan ang alin? Ang mabuting balita ng biyaya. To guard. Bantayan. Oh, ano ba trabaho ng guard, ng gwardiya? Dalawa ang pwede maging trabaho, hindi lang to guard. Di ba? Meron siyang power to rebuke, reject, and refuse. Pagka alam niya na hindi tama, then he can refuse it. Then he can rebuke it. Okay? Pero pag alam niya mang tama, then he can accept it. Yan ang trabaho ng isang guard. Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi lang tayo dapat mangaral ng salita, dapat bantayan din natin ang salita. Yan ay naituro ko na, kung inyo pong na-encounter na naituro ko yung tinatawag na apologetics. Apologetics is to defend the gospel. Isa sa magandang halimbawa ng apostol sa kanyang sulat na ang nakapaloob sa kanyang sulat is defending the real character of God that was abused, misinterpreted, okay, misrepresented. At alam niyo kung sino po yung apostol na yon? Si Apostol Santiago. Ulitin ko po. Ang pinaka-main thought ng sulat ni Apostol Santiago is to defend the real character of God. Okay? Yan ang theme niya. Kaya pag binasa nyo yung sulat ni Apostol Santiago, Book of James, okay? Makikita nyo na ang context ng kanyang sinulat is to defend what? The character and nature of God. So ang mga apostol ay nagmana
ng ganitong pagdepensa kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. So the question is this: do we need to defend the gospel? Number two, how can we defend the gospel if we don't know the gospel? Bakit? There are false teaching. Marami pong mga maling katuruan na umiikot nung panahon nila hanggang sa panahon din natin ngayon. Ang problema, hindi siya ma-distinguish. Okay? Hindi siya ma-recognize. Hindi siya ma-cross-examine. Hindi siya malaman. Hindi siya maunawaan ng maraming believer, particular ng mga pastor. Kasi nga, ang problema, they are not established, rooted, and grounded in sound doctrine, which is the doctrine of Christ. That's why, very, very strong ang instruction ni Paul kay Timothy: study, be diligent in study, rightly dividing the word of truth. Because there are false teachers roaming around na siyang nagpapahina saan? Sa faith ng mga mananampalataya, nagdadala ng kaguluhan. Kaya nga, doon pa lang sa Galatians, nakita nyo, ina-address na ni Paul sa kanyang unang chapter pa lang, that there are some who troubled you. So ang dala ng mga taong ito ay trouble, hindi kaayusan. Tama? Now, in-identify din niya doon yung another gospel, another spirit, another Jesus. Okay? At binanggit din niya na ang katumbas nila ay mga mangkukulam. Pagdating kay Timoteo, binanggit niya yung mga false teacher, yung kanilang teaching ay katulad ng sakit na gangrena na kumakalat. So, nangyayari pa rin ho ba yan sa atin ngayon? Marami pa rin ho bang mga witchcraft sa panahon natin? May mga kumakalat bang sakit ng mga wrong teaching? Yes. Kaya, ang pinakamagandang magagawa natin, kasama ako, pangunahin ako, at kayo ay mag-aral ng ganitong klase ng pag-aaral, Christ-centered message. Amen po ba? Kaya po, sa Tuesday group, sa Masteral, pinaghandaan ko ito, yung pangako ko sa inyo na bibigyan ko kayo ng mga examples ng tamang exegesis sa Biblia. Magugulat kayo na yung mga talata na akala natin ay ganun pala, hindi pala ganun. Yan ay sa Martes. So, sa second chapter ng sulat ni Paul kay Timoteo, 2 Timothy, merong tinatawag na urgent exhortation para sa buhay ng apostol. Ulit, urgent exhortation. It is an urgent command. Okay? Ito po ay pagdaka, kaagad-agad na utos na hindi lamang ito para kay Timoteo, kung hindi para sa iyo at para sa akin at para sa lahat ng mananampalataya. At alam kong mag-agree po kayo sa aking sasabihin na lahat tayo meron ng unti-unting natutunan. At napakahalaga pala ng ating mga natututunan. Amen po ba? Praise the Lord. So, ang background ay ganito. Si Pablo ay nakakulong. Okay? At siya ay nahaharap sa tinatawag na Roman execution. Okay? At dahil dyan, papalapit ng magtapos o matapos yung kanyang earthly ministry. What is Paul's earthly ministry? Preaching the gospel. At yan ay binabanggit niya sa mga sulat niya. Sabi niya, I have nothing to know among you except Jesus and Him crucified. Amen? Wala na akong iba pang gustong malaman. Alam niyo ibig sabihin ng I have nothing to know among you? I don't want to be involved. Hindi ko na gustong ma-involve pa ako sa ibang mga bagay bilang lingkod ng Diyos. Ang gusto ko ay malaman pa ng gusto, makilala pa ng gusto si Kristo. Dahil sabi ni Pablo, I don't preach myself, I preach Christ and whom crucified. Kaya paalala sa mga pastor,
paalala sa iyo at sa akin ng mga pastor, mga kapatid, iwasan po natin, kasama ko, na ma-involve sa mga usapin, sa mga bagay na wala nang kinalaman sa ating ministeryo patungkol sa pangangaral kay Kristo. Yan ang hira, good amen? Tama? Huwag basta-basta tanggap ng tanggap na ini-invite ka na mag-join ka rito, mag-member ka rito. Kasi ito yung mga ano na very clear naman sa iyo na walang kinalaman sa gospel. It's all about paano masolusyonan ang mga problema ng ating gobyerno, etc. Come on. Okay? Ito minana ko kay Pablo. Nung maintindihan ko to, ops, may nag-invite sa akin, join ka dito, gagawin ka namin ganito. Sandali muna. Hindi na para dyan ang aking panahong gugugulin. Okay? So malapit na matapos ang ministry niya. At nakita ko, Paul is so focused in ministry. Paul is so focused sa kanyang message, which is Christ. And I pray and I hope ganyan din pong lahat ng mga kaharap ko. Amen? Preaching the gospel, whatever the cause is. So yung kanyang, bagamat siya ay natatanikalaan, di ba? Sabi niya, pero yung joy, yung apoy sa kanyang puso, yung passion niya na ipangaral ang mabuting balita. Wow, praise God. Hindi natanikalaan. Hindi napigilan. Tama? Pwede ang isang tao ay, yan, katulad ni Pablo, nakatanikala physically. Inuli siya dahil sa pagpipreach ng gospel. Pero kahit saan siya naroon, kaharap niya mga hari, kaharap niya mga sinumang tao, he keep on preaching the gospel. Yun po ang pinakamagandang desisyon at determinasyon ng mga lingkod ng Panginoon. Amen? Praise God. So, dahil dito, naghahanap siya ng taong mapagkakatiwalaan na magtuturo din naman ng mga tinuro niya. At isa rito ay si Timoteo. Nakita niya, nasumpungan niya. Kaya tinagubilinan din niya si Timoteo. Ano ang tagubili niya kay Timoteo? Na itong tagubili niya kay Timoteo, ginawa niya. Ang sabi ko po, ginawa niya. Ano ang ginawa ni Pablo? Hinanap niya si Timoteo. Inalagaan niya. Dinisciple niya. Take note, the word discipleship is teaching. And I can prove it to you sa banal na kasulatan. And thank God, may mga teaching po ko about discipleship. Napakayaman ito. Sisimulan ko sa Sunday sa aming church. Actually, nagpapatuloy na ako Pero lalong nagiging maliwanag na ang discipleship is teaching. Teaching what? The doctrine of Christ. That is discipleship. So Paul disciples Timothy. And then, tinagubilinan din niya si Timoteo na humanap ka. Tama? Humanap ka ng mga taong tapat. Look at his word, Paul's word. Taong tapat, faithful men na able, faithful and able. Okay? Na mapagkakatiwalaan din namang magtuturo sa iba. Amen? Kaya ako po, bilang pastor, yan ngayon ang isang maliwanag na direksyon. Direksyon ko bilang lingkod ng Panginoon. Hanap ako ng mga pastor na mapagkakatiwalaang magtuturo sa iba. At nadidiscern ko naman na sa aming mga pag-aaral, pag-uusap, kung itong taong ito ay faithful din magturo sa iba, well, yung aking mga naintindihan ay ipamamana ko sa kanya. Katulad ng nangyari kay Timoteo, pinamana ni Pablo ang kanyang revelation, yung kanyang knowledge kay Timothy. Salamat na lang sa ganung tagubilin ni Pablo kay Timoteo. Inabot tayo ng tagubilin na yan. Ang haba ng panahong nilakbay, ano? Hello, amen po ba? Oh. Kaya po, dahil nakita tayo, humanap din kayo na mapagkakatiwalaan. Hindi lang basta tuturuan, mapagkakatiwalaan. Importante po yung salita na yun. Mapagkakatiwalaan. Faithful and able. Okay, maaaring ang iyong hinahanap ay tinuturuan ay faithful.
Pero is he able? Okay? Meron ba siyang kakayanan na? At yung kakayanan ay hindi nangyayari overnight. Agree po ba kayo? Okay? So, sumulat si Pablo at ito ang kanyang background, ito ang dahilan, ito ang context ng pagsulat niya kay Apostol Pablo. Again, kay Timoteo. Ano ang mga reason? Bakit siya sumulat kay Timothy? Bakit niya sinabing study to show thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth? Yung background noon, kasi mayroong false teacher ng panahon nila. Na-identify yung wrong teaching, na-identify din kung sino itong mga taong ito. On the other hand, si Paul matatapos na yung kanyang ministry. That's why yung protege niya na si Timoteo ay tinatagubilin niya. Amen po ba? Kaya ayan yung mga reason kung bakit kailangan nating mag-aral. At salamat sa Panginoon sa inyo pong katsagaan ng pag-aaral. Salamat po sa inyo talaga. Ako ay nagagalak tuwing maalala ko kayo sa aking panalangin. Pinagpapasalamat ko sa Diyos kayo kasi kung wala kayo, sinong aking tuturuan? Ang hirap magturo sa mga sa mga larawan lang, yung mga hindi gumagalaw, Diyos-Diyosan. Anyway, so ito yung kanyang tagubilin, 2 Timothy 15. Naintindihan na natin ang context. Tama po ba? Historical background, reason behind, anong nasa isip ni Apostol Pablo nung sinabi niya ito kay Timoteo, ano ang tagubilin. At nung part 1, tinalakay natin yung word na orthotomeo at tatalakayin pa natin sapagkat napakayaman ito. Itong subject na orthotomeo. Huwag namang mangyari na kapag kayo ay tinanong na iba, anong pangalan nyo? Pastor Orthotomeo po. Pinalitan na yung pangalan, ginawa ng Pastor Orthotomeo. Sabi ito, magsikap ka. Kaya ang pag-aaral hindi basta-basta, kailangan ng pagsisikap. Umarap ng subok sa Diyos. Mayroong, pag sinabing subok, tested. Okay, tried. Proven. So, isang manggagawa. Kaya yung manggagawa ay nag-aaral. Tama? Ulit, ang manggagawa talaga ng Diyos ay nag-aaral. Tapos, walang dapat ikahiya. Ito na yung emphasis. Ito ang bigay diin. Tatandaan nyo, gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Pag sinabing gumagamit, nagpipreach, nagtuturo, nagsishare. Okay? Whether sa kanyang preaching, whether sa kanyang teaching, whether sa kanyang sharing lang, ang kanyang mga bitaw na salita ay rightly divided word of truth. Hello? Maliwanag po ba? Ito na yung ating magiging lingwahe. Sistema, whether in preaching, whether in teaching, whether in Bible study, whether in sharing, hindi magbabago dapat. Amen? Hindi magbabago. Minsan yung iba pag nag-preach, iba yung preaching nila pagdating naman sa kanilang mga personal sharing. Wala akong pagbabago sa message, sa content ng message. Tama? Dapat rightly dividing the word of truth. This command of Apostle Paul is not just an instruction or tinatawag na casual advice. Hindi lang ito yung isang salita na parbagang pwedeng baliwalain at pwedeng bigyan ng importansya. Hindi po nangangailangan ng pagbabaliwala ang instruction ni Paul kay Timoteo because this is not a casual advice. This is very, very important instruction. Okay? So, maliwanag na sa inyo na pag sinabing mag-aral tayo, hindi ito pakiusap. Ito ay instruction, panuto. Ito ay command, utos na dapat sundin. At pangalawa, ito ang priority mo at priority ko. Maliwanag po? This should be our priority to study the Word. At salamat nga salamat sa Diyos, mayroon tayong ganitong mga platform. Okay? Kaya kanina, ang sabi ko sa mga kapatiran natin, humanap kayo ng mga taong maba-Bible study nyo, masishare nyo. Samantalang yan, ang focus ninyo
na kay aking sinasanay. Ang focus ko naman ay hahanap ako ng mga lingkod ng Diyos, mga pastor, na mapagkakatiwalaang magtuturo naman sa iba. Pray for me. Maghaharap po ko ng isang plano ng pagkakaroon ng isang conference, a whole day conference, dito po sa aming karatig na bayan para sa mga pastors. So ito po ay ihaharap ko. Ang desisyon ay nasa kanila to accept it or to reject it. Pero ang mahalaga, ako po ay concentrated. Ibig sabihin, ano ba yon? Dedikado na ang focus ko ay maituro ito sa mga pastor. Sila ang mga target ko. Okay? At ang target ko specific, yung mga pastor na willing to unlearn, relearn, and learn. Kaya I think nandito yung si Pastor Paul. Pastor Paul, nandiyan ka ba? Nandiyan ba si Pastor Paul? Pwede bang magparamdam si Pastor Paul? Pastor Charles, nandiyan pa ba kayo? Kahapon ay almost 2 hours ko silang nakausap. Pastor Charles, nandiyan ba si Pastor Paul? Nandiyan po kanina, Bishop eh. Check. Minsan signal eh. No? But anyway, sabi niya, he is so willing na mag-undergo sa ganitong pag-aaral. Then, if you're willing, ito ang mga panuntunan. You should be willing to unlearn, relearn, and unlearn. So, ito yung tinatawag ni Paul na dying plea. Okay? Pag sinabing dying plea, alam ni Paul na malapit na siyang pumanaw. Okay? Dahil sa kanyang experiences. At sinisiguro niya na si Timoteo ay sumunod sa landas na dinaanan ni Pablo concerning preaching, teaching, sharing the pure message of the Word of God. Na siyang napakahalagang maintindihan po natin. At ito pong tagubilin ni Pablo kay Timoteo ay hindi lamang para kay Timoteo. Mga kapatid, take note. Inuulit-ulit ko itong sabihin sa inyo. Tagubilin din ito sa iyo at sa akin. Hello, amen? Kaya ako naman, nung maintindihan ko ito na ang takbo ng aking isipan. Ito na ang focus ko. Makahanap ako ng mga taong tapat na mapagkakatiwalaang magtuturo sa iba. At dahil dyan, hindi lang ako nagtuturo, nagpa-follow up pa ako, nangungumusta, nagkakaroon pa ng sharing. Bakit? Seryoso ako sa bagay na ito. Okay? Now, ano ang purpose ng tagubilin ni Pablo kay Timoteo? To guard the purity of the gospel. Look at the word, purity of the gospel. Again, purity of the gospel ay napakahalaga. Pag sinabing nating purity, okay, iyong kanyang integridad, wala itong nakalahok, walang naidagdag na kaisipan ng tao, wala rin siyang naibawas sa tunay na kahulugan nito. Okay, the word of God is faithful word. Tinawag din itong faithful word. Okay? May integridad na salita. So, ang isang dahilan bakit tinatagubilin na ni Pablo sa Timoteo para makasiguro si Pablo na ang ituturo ni Timoteo ay ano? Pure gospel. Again, pure gospel. Sapagkat doon pa sa church ng Galatia, nagkaroon na ng mixture gospel. And what is the gospel? The gospel is the only solution sa problema ng tao. How can be the gospel polluted? Paano ba siya namimix? Simple. Kapag ka ang ipinangangaral na mensahe ay hindi po umaangkop sa ibang kalalagayan ng ibang tao, hindi po yan gospel. Ulit, hindi po yan gospel. Because the gospel is the very answer of man's very, very needs. Ano yun? Mabayaran, mapatawad, malinis sa kasalanan. Pero kung ang mensahe, halimbawa, gaano man kaseryoso yung pastor, gaano man
linis ang background ng pastor. Gaano man niya ito ipinanalangin at tawag dito, pinag-ayuno pa. Gaano siya kasinsero dito. Gaano man siya kasinsero. At take note, gaano man siya kakilala. Gaano man kalaki ang kanyang ministry. Pero kung ang kanyang message ay hindi umaangkop sa lahat ng uri ng tao, maniwala po kayo. Mixture gospel yan. Like for example, pag ang pastor na ito ay nagtuturo na kailangan mo si Kristo para ikaw ay magtagumpay sa buhay na ito, para ikaw umunlad sa buhay na ito, pagka po ganyan ang teaching, false gospel. Why? Kung gano'n ang message ko, false gospel. Bakit? Kasi yung message ko, hindi umaangkop sa mga taong successful na sa buhay. Ang pure gospel, walang pinipiling klase ng tao. Mahirap, mayaman, may pinag-aralan o wala. Ano man ang katayuan niya, kailangan niya ang gospel, si Kristo. Ganun ang tunay na gospel. Pero ang mga gospel ngayon, perverted. Mixture gospel. Magbibigay ako ng mga halimbawa niyan sa susunod. Detalye po mga kapatid. Kung ano yung mga diluted gospel. So, sa palagay nyo, tanungin nga natin, sa palagay nyo si Timoteo ba ay willing na bantayan ang purity ng gospel? Sa palagay nyo? Good. Ilagay na natin ang tanong sa ating sarili. Kayo ba't ako? Willing din bang bantayan ang purity ng gospel? Are you willing to guard the purity of the gospel? And how to guard the purity of the gospel? To handle it, to teach it, to preach it, to share it with precise, accurate knowledge, with right interpretation. Willing po ba kayo? Kung willing po kayo, sabihin nyo, I am willing. At pag sinabi nyo, I am willing to preach the gospel, alam niyo ba na ang gospel, ang kakambal niya ay persecution? Are you willing to be persecuted? Nag-offer ako ng mga conferences sa mga pastors dito, particular yung mga head pastors, ministerial head. Pagka kami nag-uusap, okay. Sabi niya, sige pastor, willing po kami. So mag-aantay ako ng ilang araw ng update. Mababalitaan ko na lang na ayaw na nila. Natuklasan ko na ang dahilan ay meron palang pastor na hindi naman namin kausap sa panahon na kami nagbi-meeting na nanira sa akin. So, para hindi mapakinggan ang message, they will destroy the character and integrity of the messenger. But, sabi ko, may tama pang time. Pero ang panalangin ko, mabilis na kumalat ang pangangaral ng mabuting balita. At ano pa? Mailayo sa mga alin. Deliver us, Lord, from the wicked person and unreasonable people. Okay? Kaya pray for me. This coming September 25, I will present. Okay? I will submit a plan na mag-offer ako ng conference sa mga pastor. Okay? Ang aking target date is September 19, whole day. Ang aking title is Reintroducing the Real Character of God. Pastor Hernan, pag-pray mo, alam kong ikaw ang aking kabady-body rito sa Victoria. Ito. Okay? So pray for me, yun ang aking title. Kasi itong mga pastor dito sa pagsisharean ko, plano kong pagsharean, ang mga paniniwala nila, pumapatay ang Diyos. Ang mga paniniwala nila, nagpaparusa ang Diyos. Ang mga paniniwala nila, pinahintulot ng Diyos. Okay? Katulad nung lindol na nangyari sa Davao, isang kaibigan kong pastor, kumpare kong pastor na nag-post, sabi niya, yung lindol na yan ay paalala na ng Diyos sa inyo. Pinahintulot siya na mangyari para kayo ay magising na. Dalawa ang kanyang malaking problema.
Ulit, ang problema ng pastor o mananampalatayang naniniwala na ang Diyos ay pumapatay, ang una niyang malaking problema, wala siyang accurate knowledge sa totoong karakter at nature ng Diyos. Pangalawa, hindi siya naniniwala sa sinasabi ni Jesus na ang mamamatay tao, magnanakaw, mangwawasak ay ang demonyo. Dagdagan natin ang kanyang problema. Ang daming problema, no? Dagdagan pa natin. Unschooled mind. Hindi sa dumaan sa tamang pag-i-interpret ng banal na kasulatan. At ang tamang pag-i-interpret ng banal na kasulatan, Christ-centered hermeneutics, ay maselan, maliwanag, matibay na pundasyon ng tamang pagkakaintindi sa aral ng banal na kasulatan. So 3 pa lang yung problema ko, baka sa susunod dadagdagan ko pa yun. So let us see the historical and contextual background ng ating pinag-aaralan. Nung isulat ito ni Pablo kay Timoteo, okay, around AD 67, meaning nasa matinding persecution ang church. Kaya nga si Pablo ay kinulong. So mahalaga po itong history na ito. Okay? Under ito ng hermeneutics, sa mga exegesis natin subject, whether you are in a bachelor or masteral, tinatalakay ang hermeneutics. Ang yaman-yaman ng hermeneutics. Sa totoo lang, kami ni Bishop doon ang unang natuto sa subject na ito, na kapag kami nag-uusap. At pagka ako'y nag-aaral, sasabihin ko, ganun pala yun. At alam ko naman yun din ang mga binitawan yung salita. Tama po ba ako? Hindi ganyan yung ang pag-aralan namin ng hermeneutics, pero hindi ganyang klase. Okay? Kaya salamat sa Diyos. So, itong si Nero ang siyang prosecutor, okay, during that time. Kaya yung mga mananampalataya nung unang panahon ay pinapatay, sinasaktan, okay? At during that time also, yung false teaching ay kumakalat na sa church. Na-infiltrate na ang church. Nakapasok na sa church. So that is the historical background kung bakit sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, study, orthotomeo. Okay? Yan ang mga dahilan. Very, very rampant ang false teaching. Sa palagay nyo ba, nangyayari ba ito? Ito yung mga heresies na nangyayari. Okay? Number 1, legalism. That are the heresies. Legalism means to attempt to mix the Mosaic law with the gospel of grace. Nangyari ito sa mga taga-Galacia. Yung grasya, okay yan. Di ba? May mga Jewish people, okay, na pinresent ang law, then you can accept it also. Kaya ano sabi ni Pablo? You started in the spirit but end up in law. Nagsimula kayo sa espiritu, ngayon nauwi kayo sa kautusan. Meaning, you mix it. Paano ito minix? Merong nagpresenta sa kanila. Tinanggap nila. Kaya mga kapatid, pagka tayo talagang established, rooted and grounded, hindi tayo basta-basta tanggap ng tanggap. Katulad ko po na nagtuturo sa inyo, i-scrutinize nyo, i-cross-examine nyo ang aking tinuturo. Hello? Hello? Nakuha nyo? Oh. Ang isang tapat na tagapagturo ay willing ma-scrutinize. Makulit, makulit. Ma-correct. But, meron ako dyan but. Alam niyo yung but ko sa aking pangungusap? Willing po kami, i-correct nyo kami, very much willing po kami. Subalit, ngunit, datapwat, pero, ang lalaong baga. Yan, ang mga paborito kong lingwahe. Sisiguraduhin ninyo na kapag kami itinaman nyo, siguraduhin nyo nakapaloob ito sa right interpretation of the Word of God.
Meaning, mayroon kayong proof. Tama? Pangalawa, should be associated, validated with the real character and nature of God. Halimbawa, tinuturo natin ayon sa turo ng mga apostol, lalong higit galing sa bibig ni Jesus, na ang tunay na Diyos hindi pumapatay, hindi nagnanakaw, hindi nagwawasak, at hindi nagpapahintulot ng masama. Kanina ay hinimay ko sa aming discipleship yung teaching about Noah. Ang ganda, ang yaman, ang sarap. So may mga testing ako doon ng mga pangungusap na tinetest ko yung mga member kung naintindihang mabuti o hindi. So, yun ang aming tagubilin po sa inyo. See to it. Pastor Edgar, Bishop Edgar, ang mali po ninyo yung mali. Ano ang mali niyo po yung mali? Ang turo niyo po yung mali. Bakit niyo po nasabing mali? Ano po yung tama? Ito po ang tama. Ito po ang mga basihan. Okay? Then, meron din naman kaming opportunity, privilege, no? Pag-aralan ito. At pag nakita naming tama kayo, sasabihin namin, mali po ang aming tinuturo. Meron na po ba kayong napakinggan ng mga kasamahan yung pastor na kapag nagtuturo ay nagsabi po ng ganyan? Wala po. So there are legalism na nag-infiltrate sa church. Kumakalat na itong legalism. Ano yung legalism? Okay, nasa biyaya ka, pero sundin mo rin ang kautusan. Okay, that is legalism. Number 2, Gnosticism. Okay? Ano ba ang doctrine ng Gnosticism? The doctrine and the teachings of Gnosticism, they deny Christ's incarnation and resurrection. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay nagkatawang tao at siya'y nabuhay na mag-uli. Para maintindihan nyo ang detalyeng doktrina ng Gnosticism, punta kayo sa 1 John chapter 1. Unang 1, Kapitulo 1. Nando doon ang explanation ni Apostle John ng mga Gnostic people. Sino yung mga Gnostic people? Okay? Hindi sila naniniwala. Saan? Na sila ay nagkasala. Hindi rin sila naniniwala sa pagkakatawang tao ni Jesus. Kaya pag binasa nyo, yung chapter 1, 2, and 3, ini-explain ni John na siya'y aming nakasalamuha, nakita, para patunayan na si Jesus ay nagkatawang tao. And take note, Gnosticism is unbeliever. Clear ho ba mga kapatid? Ano ba itong Tagalog ng Gnosticism? Parang kanta to. Gnosi! Hindi po, hindi yan. Pampasaya ko lang sa inyo yan. Pambreak ng flow. So, meron pa ho ba ngayong nagdi-deny na si Kristo ay nagkatawang tao? Panahon din nila, dinideny din yung resurrection. Okay? Number 3, myths and endless genealogies. Okay? Distraction from the simplicity of the gospel. What are the endless genealogy? Isa na rito yung teaching na dinaanan ko noon, na binasura ko na. Yung mga deliverance na mga munyo-munyo conscious. Okay? Na ang gamit ko po ng mga talata ay tayo susumpain niya hanggang sa ika-4 na saling lahi. Ganun nga ba, Pastor Charles, ang mga nasa grupo ng mga nag-a-undergo ng EGR? Itong EGR, dating member si ERG, si Edgar Roque Guillermo. Diba? Ako yung pangunahing nagtuturo dyan noon sa grupo namin na mayroong mga sumpa sa atin. Ika-4 na saling lahi. Kaya babaybayin yung mga lahi mo. Lahi ko, lahi ng mga tagapakinig. Tapos puputulin
Meron pa kami mga action nun. Gupit-gupit, putol dito, putol doon. Mga kapatid, yung ika-4 na saling lahi, nung isulat ito, wala pa tayo. So, hindi tayo kabilang doon. Merong pinangalanan si Pablo na 2 tao. Tandaan nyo ha. Pinangalanan ni Apostol Pablo, specifically, itong 2 taong itong mishandling the word of truth. Pag sinabing mishandling, baluktot, hindi tama, kasinungalingan, kalapastanganan ang kanilang pagtuturo. Ang pangalan nila ay si Himeneos at saka si Piletus. Ito ay nakasulat sa 2 Timothy chapter 17 verse 18 na binasa natin last Sunday. Na ang kanilang teaching, nangyari na yung resurrection. Wala nang pwede tayong asahan pang pagkabuhay na mag-uli ng mga nanampalataya kay Kristo. Tapos na yun. Okay? Kaya, yung pananampalataya ng maraming mga mananampalataya during their time ay natabunan nitong maling aral na ito. Sa halip na ma-strengthen, natabunan. Kaya nawalan sila ng pag-asa. Pero nangyari na nga ho ba? Ulit, nangyari na ho ba ang resurrection? Na ang katumbas ng resurrection tinutukoy dito ni Paul is, caught up. What else? Appearance, glorification, change from mortal to immortal. Nangyari na po ba? Wala akong nakitang reaksyon at taas ng kamay kung ganon o ganon. Nangyari na po ba? Ulit, tanungin ko, nangyari na ba? Gusto ko makita yung mga reaction niyo. O kamay, ganon. Ganon o ganon. Nangyari na ba? Hindi po ito nangyari na. Mangyayari pa lang. This is our blessed hope. At yon ang salvation of our body, our future salvation. Lalong nung maintindihan ko itong orthotomeo, mga kapatid, lalong luminaw sa akin. Katulad ng panalangin kanina ni Pastor Lito. Happy birthday sa iyo. Sana'y mabusog mo kami. Ang panalangin niya magliwanag sa atin. Nung madinig ko yun, sabi ko, Lord, oo nga. Nagliwanag sa akin ang pagkakaintindi ko sa salvation. Take note, ang maraming pastor, ang alam lang nila sa salvation ay hindi kabilang yung pagbabago ng isip at hindi rin kabilang yung pagbabago mula sa mortal at immortal. Ano ang pruweba ko sa inyo? Naimbitahan ako magturo sa isang Bible school. Okay? Isang buwan, every Saturday. Itinuro ko yung subject na soteriology, salvation. Nang itinuro ko yung soteriology, mayroong salvation of the spirit, soul, and body, na yung salvation of the body ay change from mortal to immortal, future. Ito, mataas ko ituro, ang sabi nung, hindi naman announcer, yung head ng Bible school. Alam niyo sabi niya? Ang pagkakaintindi niya, doon sa rapture, ang sabi ganito, ang ganda ng tinuro ni Bishop Edgar. Nadamay pa niyang ituro yung eschatology. Akala natin pag salitang eschatology, study of the end times. Ang eschatology, it's the day of Christ. Na kapag ka narinig yung rapture, eschatology, end times. Well, rapture is part of God's total salvation. And I hear a good amen? Kaya balikan niyo po yung ating pinag-aralan about past tense, future tense, past tense, present tense of salvation. So, thus, the resurrection of our bodies already happened? Not yet. Pero sa panahon nila,
mayroon ng ganitong kumakalat na nagpahina ng pananampalataya. Ano pang pag-asang meron tayo kung nangyari naman? Nangyari na. Okay? Ito pa yung pangatlong tao. Binanggit ito ni Pastor Tom. Hindi ko alam kung malapit yata yan sa inyong bahay bagayan. Sino? Si Alexander. Okay? Si Alexander, mababasa natin ito sa Timothy chapter 4, verse 14 to 15. Timothy. Tama? So, in-identify ni Paul yung mga pangalan ng taong ito. Okay, basahin natin. 2 Timothy chapter 4, verse 14. Let me read. Punta tayo sa BLB. 2 Timothy chapter 4, verse 14. Hindi ko na ilagay sa ating notes. 2 Timothy chapter 4. Okay. Sabi dyan, verse 14. Alexander, sabi rito, Alexander the coppersmith did me much harm. Meron siyang in-identify na tao. Sino po? Alexander. Kaya, paalala, kung kayo po'y magkakaanak, huwag niyo na po ipangalan ng Alexander. Okay lang ba? Biro lang po yun. Sabi ni Paul, Alexander, the coppersmith, trabaho niya, did me, Paul, much harm. Okay? Sabi dyan sa ibang translation, Alexander, the metal worker, did me a great deal of harm. The Lord will repay him for what he has done. Verse 15, you also must beware of him. Mag-ingat ka rin sa taong yan. For he has greatly resisted our word. So yung sinasabi niyang great harm dito, kinontra niya. Pinawawalang bisa niya yung aming mga tinuturo. Isipin nyo, Apostol Pablo, kung tayo ay nasa panahon ni Apostol Pablo, halimbawa, lagay natin ang sitwasyon. Nasa panahon tayo ni Apostol Pablo, nagtuturo siya. Sa atin bang grupo ngayon, meron kayang lalabas sa kaisipan na magre-resist sa teaching ni Paul? Walang gustong umamin. Siyempre, palagay ko, alam ko naman sagot sa tanong ko, wala. Hindi namin gagawin yun. Bakit? Kasi nakilala na natin sila. At saka, Apostle Paul is Apostle Paul. Take note of that. Pero meron pa rin na gumawa ng matinding pasakit kay Apostol Pablo. Ano ang pasakit? Hinahadlangan niya ang mga teaching ni Apostle Paul. Okay, so binanggit na niya. Kanino? Kay Timothy. He opposes Paul's message. Kayo ba may mga na-encounter po ng mga opposition? Meron bang opposition? Yeah. There are wicked person opposing the pure gospel. Okay? Naranasan ni Paul. Di, pwede rin nating maranasan. Na kapag itong taong ito, talagang grabe itong taong itong mag-oppose at ang kanyang pag-oppose. Yung mga teaching ni Apostle Paul. Minsan naman, ang opposition nila, sisiraan yung karakter ng messenger. Okay? Dahil doon sa kinabibilangang environment, yun ang present situation ni Timoteo. Paul gives an encouragement. Kailangan ni Pablo ng pagpapatibay ng loob, pagpapalakas ng loob, at hindi lamang yon, ng paalaala, tagubilin, ng isang maliwanag na tagubilin. Kaya doon lumabas ang salitang orthotomeo. Nakita niyo na ang background, mga kapatid. Importante. Bakit pa nasabi ni Pablo yun?
Okay? So the word of truth was Timothy's safeguard against deception. Ulit, ang salita ng katotohanan ang kanyang bantay. Gwardya para malayo siya sa maling aral. Oh. Tanong ko kayo, ano ang gwardya mo? Meron ka na bang gwardya? Meron ka bang sandatang pangharang sa mga maling aral? Sumunod, ginagwardyahan mo ba ang mga membrong tinuturuan mo? Paano mo sila gogwardyahan? Babantayan, aalagaan, turuan sila ng tamang aral ni Kristo. Amen po ba? So meron, taas po rito ang kamay na meron na siyang sandatang laban sa maling aral. Unti-unti, nabubuksan ang ating pangunawa. Okay? Ano nga ang target ng understanding? Mind. Okay? Marami akong mga nakikita na preacher, kilala. Ang preaching nila, dapat tayo magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Pero never na-explain yung paano magkakaroon ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Dahil ang ibinubunga ng pagkakaroon ng tamang unawa sa salita ng Diyos, ang bunga, natututong magtiwala ang puso sa Diyos. Amen po ba? Oh, thank God. Taas ang kamay rito na buong tiwala sa Diyos. Hello? Bakit buong tiwala nyo sa Diyos? Nagkaroon kayo. Nagkaroon tayo, kasama ko ng pagkaunawa sa kung ano ang totoong karakter at nature ng Diyos. Di ba? Praise God. Now, when Paul identifies false teaching coming from false teacher, nagkaroon siya ng tinatawag na pagbibigay ng liwanag. Ano ba yung false teaching? Ano ba yung false teacher? At ano ba yung faithful workman? Tapat na lingkod. Manggagawa na tapat. Okay? Una, Paul sets up a sharp contrast in the chapter. Para ma-identify natin, dapat makita natin yung kabaliktaran ng katotohanan. Yung tawag ko ay kabalintunaan, yung contrast. Yung ibang kahulugan ng tama at kabaliktaran ng tama. Tingnan natin. Who are those false teachers? Ma-identify. They mishandle scripture. Ulit, sino po ito mga false teacher? Ano ang kanilang mga classification? Paano nyo malalaman na false teacher? Number 1, mishandle the scripture. Pag sinabing mishandle, pwedeng banggit ng talata, pero mali ang pakahulugan. Kabilang yan sa mga false teacher. Taas ang kamay rito. Alam niyo na ang kasunod na tanong kaya tayo, no? Yung iba, medyo aamin na eh. Taas ito ang kamay na tayo minsan ay na mga naging maling tagapagturo ng salita. I-admit niyo ba yan? Pastor Tom, ganun pa yun. Yeah. Oh. Mayroon pa bang natitirang mga maling tagapagturo na kaharap ko ngayon maliban sa akin? So, anong katangian ng mga false teacher? They mishandle the scripture. Pag sinabing mishandle the scripture, hindi nila na ituturo ito ng tama, mali ang pakahulugan. They have the ability to read. Tama? They have the ability to search the scripture, but they don't have the ability to understand it and also to comprehend it. Maaring binabanggit ang mga talata, pero walang kakayanang ipaliwanag ng tama. Ang tawag doon ay false teacher. So identify nyo na ang mga maling tagapagturo. Meron ba kayong mga kaibigang
FT? Meron ba kayong makakilalang false teacher? Ano ang sabi ni Paul? Panalangin silang mabuksan ang kanilang mga pangunawa. Okay? Number 2. Yan ang number 1. Number 2 is spreading gangrenous doctrine that eats away at faith. Tito John, nandiyan ba si Tito John? Yeah, ano yun? Gangrene. Oh. Di ba? Ang gangrino ay uri ng sakit na kumakalat sa katawan mismo ng taong may sakit na ito. Tama? At sinabi nga ni Tito John ang mga dahilan, pero ang binibigyang diin ni Pablo, sakit ito na kumakalat sa katawan. Meaning, sa katawan ni Kristo, may mga nakapasok na mga maling aral. Kasi nakita natin ang historical background. Matindi ang persecution. Dahil sa tindi ng persecution, may mga naka-infiltrate na wrong teaching. Kumalat. Okay? Tanong, itong mga nagpapakalat ng mga wrong teaching ay mga false teacher. At dahil sila ay false teacher, they mishandle scripture. Mali-mali ang pagkaunawa. Iyong paglalarawan, ginawang literal. Yung literal, ginawang paglalarawan. Ay na mga dapat i-consider. Minsan, out of context, hindi yun ang tinutukoy. Nag-usap ang isang kilalang pastor at saka itong isang bagong artistang na born again na nangangaral na rin nakabilang sa kanilang grupo. Pinanood ko saglit, sa pasimula pa lamang, sablay na eh. Okay? Binabanggit ng pastor na ito na kilala. Okay? Sa kanya kasi meron silang discussion na naka-video na binabanggit nitong pastor na ito. Yung Hebreo 9:27, itinakda sa lahat ng mga tao na mamatay na minsan ang bigay diin, talagang lahat ng tao ay mamamatay. Pero hindi niya nakita na ang context ng Hebrews chapter 9 verse 27, yung taong tinutukoy doon ay hindi ikaw at ako. Ang tinutukoy na tao doon ay si Kristo. So may sakit na kumakalat sa kanila because of this false teacher. Again, who are the false teacher? Number 1, mishandle the scripture. Pag sinabing mishandle, they teach, they preach, tinuturo nila ito ng mali. At paano man natin malamang mali? Out of context. Sa halip na ituro kung anong kahulugan ng salita, tuklasin, diskubrihin kung anong kahulugan ng salita, punta sa kaisipan kung anong kahulugan ni Pablo, siya ang nagbibigay ng pakahulugan. That is a false teacher. Kaya akala natin pagka false teacher, yung mga branded na mga mga wrong religion, 'di ba? INC, Catholic, UPC, etc. Uy, may mga false teacher sa katawan ni Kristo. Okay? How they mishandle the scripture? Their teaching is crook. Ano nga ang crook? Opposite ng salitang straight. Tama? Pag sinabing straight, matuwid na aral, tamang aral, malusog na aral, wastong aral. Kapag binanggit yung talata, tama ang talatang binanggit, uy, nabaluktot sa pagpapaliwanag. Ano pa? Yan nga, bent at eto mabigat. Because they mishandle the scripture, their teaching is destructive. Mapanganib na aral. Those who are spiritually matured, sila po ang may kakayanang maka-cross-examine, maka-discern ng mga maling aral. When we say spiritually matured,
growing in the grace, which is the knowledge, the epignosis, the precise, accurate knowledge of Christ. Learning, mga kapatid. Okay pa ba kayo, mga kapatid? Pwede ba akong uminom muna, lumagok? So, anong gusto nyo? Straight or crook? Straight. Maintindihan natin sa dako paroon kapag tayo nag-usap, tayo nagturo. Tandaan nyo ha, ang orthotomeo ay ginagamit sa preaching. Our preaching should be guided by orthotomeo. Our teaching should be guided by orthotomeo. Our Bible study should be guided by orthotomeo. And our sharing should be guided by orthotomeo. Amen? Ano nga ang preaching? Proclaiming Christ. Marami sa nagpoproklama ngayon ng evangelism ng gospel. Crook. Meron ba kayong mga nakikita na nagpipreach na merong mga, ano yun, yung karatula? Di ba? Lumalabas yun sa FB, di ba? May mga nagpipreach. Minsan, hindi sila nagsasalita. Nagpapakita lang ng mga karatula nila. Minsan nakasuot. Ano nakalagay? Jesus is coming soon. Repent! Nakalagay doon, di ba? That is not the gospel. Although may nakapangalang Jesus, may nakalagay na repent. The word repent or repentance in the scripture ay hindi isinusulat sa karatula. Ang salitang repentance ay pinipreach. Pinangangaral. Because the word repentance means changing of mind. And there will be no changing of mind if the gospel is not preached. Tama? They have the seal, but they don't come in the epignosis. Hindi mo matatawaran yung kanilang ano ba tawag doon? Yung kanilang Pastor Tom, yung ningas, apo, yung alab, yung dedikasyon nila na mangaral, yung lakas ng loob nila. Sino ba mga Yung nakaraan? zealousness. 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 Romans chapter 10, verse 2. Hindi matatawaran yung kanilang zealousness, ano? Nakaranas na ba kayo doon na mag-preach sa, yung, alam niyo, evangelism, street evangelism, di ba? Oh, gamit ko pa ang no? Sa lang, Manila paper lang. Pentel pen lang, sulat lang ako, preach. May tagahawak na dalawa, akong taga-sulat. Preach, preach. Pero natuklasan ko, hindi pala gospel. Dahil sa or evangelism explosion, may dalawang tanong. Ano yung unang tanong? Okay? Ano yung pangalawang tanong? May nakapagsabi na ba ng una at pangalawa? Oh. Kung ikaw ay mamamatay, natitiyak mo bang pupunta ka sa langit? Yan ang unang tanong. Pangalawang tanong, kung halimbawa na si Jesus ay nasa pintuan ng langit at tinanong kanya, bakit kita papapasukin sa aking kaharian? Ano ang iyong isasagot? To diagnostic question. Tanda ko pa yun, Di ba? Pero ang isa sa gusto ko doon, yung illustration na ang tao ay makasalanan, dapat siyang parusahan. Pero ang tao ay mahal ng Diyos, dapat siyang mahalin. Pero parang may problema, di ba? Yung problemang yun ay nilutas sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Pastor Charles, tanda mo ba yung mga action na yun? So, ngayon ko natuklasan, they are crook explanation of the real meaning of the word gospel. Pag isinama natin yung ating sarili sa evangelism, sa message ng evangelism, crook na yan. Destructive yan. Nakuha nyo? Halimbawa, marami ngayon lumalabas ng mga dating LGBT. Diba? Yung mga nasa third sex tapos na born again. Tapos gagamitin sila na mag-preach. Noon, usong-uso noon yung may iimbitahan ka na mga pag mayroong crusade. May inimbitahan kaming artista. Dito pa yun sa bahay ko pumunta. Sino ba yun? Dick Israel. Invite namin. Evangelism. Punta mga tao, crusade. Kaya pumunta kasi may artista. Alam mo naman ang Pinoy. Diba? Kaya nung panahon na yun, nung mabalitang may artista, ang dinagsa, si Dick Israel. Samantalang ako katabi, hindi malamang ako pinansin. Abaw naman.
Patalastas lang po yan. Tawa si Pastora LB. Kaamot si Pastora. The point is this. Those people, when they preach, kasama lagi yung patotoo nila. Take note, hindi yan gospel. Bakit? Yung patotoong karanasan nung nagpapatotoo, gano man siya katotoo, hindi siya angkop, hindi siya nababagay sa lahat ng uri ng tao. Ang angkop na mensahe lamang ay yung gospel ng ating Panginoon. Kaya lang, panahon nila Pablo, crook na yun, may mga crook na. Okay? So, yun ang mga false teacher. Naintindihan niyo na kung sino mga false teacher. Meron na bang tumakbo sa isip ninyo kung sino itong mga taong ito? Kalimutan niyo na muna sila. Number 2, ang tinatalakay natin is the difference, the contrast between false teachers and faithful workmen. Ulitin ko yung tanong, minsan ka na bang hindi pa tapos Pastor Chash yung tanong ko gumagano na siya. Minsan na bang naging ganito ka? Ang unang aamin sa inyo ako. Ang dami kong mga baluktot na turo at aral. Hanggang sa ginawa ko pa itong memory verse. Ha? Memory verse ko to sa pagpili ng aking mapapangasawa. Jeremiah 29:11. Ang sabi ko pa, this is my life verse. Walang without knowledge, without understanding na yung pala ay hindi nababagay sa akin. Hindi sinulat para sa akin, hindi ko pwedeng angkinin at hindi yun ang kahulugan sa aking pakahulugan. I was once a false teacher. But I am very much willing na ibasura ang mga maling aral. Okay? Ulitin ko po tanong, kayo ba yung minsan na naging taas ang kamay na minsan ay naging faithful workmen? Ano ang katangian ng faithful workmen? Okay? They handle the scripture with precision. Kanina ang kabaliktaran, they handle the scripture or they mishandle. Mali ang paraan ng kanilang pagkatuto, pagkaunawa, kaya mali ang pagtuturo. Kahit pa yan gano'n kaseryoso. Maybe they search it in Google, etc., etc., pero hindi naman gano'n ang kahulugan. Kaya maganda yung tanong ni Pastor George ng last Sunday. Pwede ba nating sabihin na ang Genesis 1 ay creation? Yes. Pero, there is a message behind that creation. What is the message behind redemption? Amen? At yun ang hindi naintindihan ng iba na ang redemption nandoon na sa Genesis. Okay? Why? Because that was a pre-plan of God. Because of His foreknowledge. At pagka naintindihan mo na ang Genesis 1 ay redemptive plan of God, iiwanan mo na ang paniniwala na ang Genesis ay only for creation. And we usually understand, di ba, na pag creation, pag Genesis, anong sagi kagad sa isip? Creation. Pinatibay pa ng pagtuturo sa Sunday school ng mga bata. Ano po, mga children, what is Genesis? Creation of the universe. Tama yon. Pero that is only a surface. But there is a message behind that creation. And that is redemption. Amen? Sino po sa inyo gustong humingi o hingin? Yung pong teaching outline ko concerning that subject. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ilan ba tayo naririto ngayon? 34? Sige. Hindi ko pa siya nagagawa yung PowerPoint. So, alin ang gusto nyo? Naka-PowerPoint na o hindi naka-PowerPoint?
Alam ko naman nung sasabihin nyo eh. Kayo pa. Okay? Now, who are the faithful workmen? They handle the scripture with precision. Pag sinabing they handle the scripture with precision, pag nagturo, akma, sakto, accurate, walang dagdag, walang bawas, kung ano yung kahulugan talaga ng salita. Amen? At pag hindi na itinuturo ng mga apostol, hindi na niya ipinagpipilitang ituro pa. At kung hindi na ginagawa ng mga apostol, hindi na niya gagawin. Those are faithful men or workmen of God. Those are the faithful ministers of God. Sinabi nga ng Biblia, hindi na lang ginawa ng mga apostol, tas gagawin mo pa rin yun. Come on, are you faithful with the word of God? Are you faithful following those apostles na nagmana sa aral ni Kristo? Think about it. It is a good evaluation. We need to evaluate. Am I a faithful worker? Okay? Paano ko masusukat? Masasabing ako'y faithful. Am I handling the scripture with precision na kapag ako'y nagturo? Okay? Number 2, presenting the gospel in its purity. Puro ba? O may lahok? Paano nalalahok ka ng mabuting balita? Sa mga paraan ng paggamit natin ng mga pangungusap. Kung ito ay pangnagdaan, pangkasalukuyan, panghinaharap. Mga tenses. Kung verb, noun, adjective, iyon ang mga kinukonsidera. Kaya ako, alam ko sa sarili ko, pag ako'y nagtuturo, bagamat minsan hindi mapagtanto, makilatis ng mga membro, hindi mapapansin ng mga member na yung aking sinabi ay mali, akong una nakakapansin. Inulit ko po, may mga karanasan ako niyan. Mali yung pangungusap ko na yon. Di ba? Kaya kahit sa pangungusap, kaya tayo hindi nagtuturo na ang lahat ng translation sa Bible ay mali. Wala po tayong ganon. Mali pong pangungusap yon. Pero may mga ilang translation na hindi tama. Pero maraming translation tama. You see? Okay, ano pa? Number 3, they cut a straight path that leads believers to Christ. Pag nagturo sila, ang aral nila ay si Kristo, yung mga nakikinig, yung mga membro, dinadala nila kay Kristo. Hindi lang turo. Kung hindi na nila pinapractice, sinasagawa yung mga practices ng mga apostol. At ito'y tinukoy ko na rin noon, nabanggit ko na. Okay, kaya sila yung ating pattern. Tama? Apostles' doctrine. Dahil ang mga apostles ay, ang pattern nila ay si Kristo. Kaya sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Clear? Diba? I follow Christ. Then, follow me. Ano yung tinutukoy niya na follow me? Ano yung tinutukoy ni Pablo na sinusundan niya si Kristo? Not Christ's work, because it is only for Christ. His work is only for Him. Exclusive for Jesus. But the teaching of Christ, iyon ang tinutukoy ni Apostle Pablo. Now, the question is this. Are you following the apostles' teaching, which the apostles follow Christ? So, ano yung tatlo? Yung faithful worker, number 1, handle the scripture with precision. Importante itong precision. Accuracy. Accurate. Pag precision, talagang tamang hiwa, tamang pagkapaliwanag, tamang interpretasyon, nagbubunga ng tamang aral, tamang doktrina. Dumili ka ng tamang paniniwala. Ang resulta, tamang pamumuhay. Hallelujah. Amen? Ano pa? Pag pinresent, paano ba yung napipresent ang gospel? Preaching, teaching, Bible study, sharing. Ulit, preaching, teaching, Bible study, sharing. Sa anumang kaparaanan, pag pinuro mo ang salita ng Diyos, pure, walang mixture.
I think, Pastor Charles, nung kausap ko kayong dalawa ni Pastor Paul, noon lang niya nadinig yung salitang mixture. Tama? Inamin niya. Sabi niya, ngayon ko lang nadinig yung salitang mixture. Marami pang pastor, hindi pa nadidinig, naintindihan ang salitang mixture. Di ba? Oh. So ano nga yung Greek verb? Greek verba ng orthotomeo sa 2 Timothy? Tingnan niyo po ito. It is in the present active participle. Meaning, continuous action. Hindi lang siya na ituro mo ngayong linggo. Kung hindi dapat, tuloy-tuloy ang pagtuturo ng tamang hiwa, tamang aral, malinis na aral, saktong aral, totoong aral. Tuloy-tuloy. Kayo ba'y nakatalaga? Nakahandang magturo ng tuloy-tuloy, tamang aral ni Kristo? Itinalaga ko na rin ang aking sarili sa bagay na yan. At sinasabi ko to sa mga member na, susunod ba kayo sa isang pastor na mali ang aral? Sabi ko sa inyo, mabigat nga yung tagubilin sa akin. Ang tagubilin sa akin, kapag nagtuturo ka ng maling aral, wala kang karapatang tumayo sa pulpito. Mabigat yun. Mabigat yun. So, ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Ganito yon. Basahin ninyo po habang tinuturo ko. Sabi niya, keep on cutting. Yun ang tinatawag na the verb of orthotomeo. Okay? Pag sinabing verb, continuous, present continuous action. Kaya sabi niya, magpatuloy ka sa paghahati sa orthotomeo. Tama? Keep on presenting Christ without distortion. Patuloy mong ituro si Kristo na walang pagbaluktot. Hindi lamang isang buwan, kung hindi tuloy-tuloy. Amen? Ano pa? Keep on aligning the word with the gospel of grace. Kaya importante yung mga word na cutting, presenting, okay? Aligning. Ulit, cutting, presenting, aligning. Keep on cutting straight. Keep. Mahalaga rin yung salitang keep. Magpatuloy ka. Panatilihin mong humiwa ng tama. Ano pa? Panatilihin mong ipresenta, ituro si Kristo sa paraan ng preaching, teaching, Bible study, sharing ng walang pagbaluktot. Ano pa? Panatilihin mong nakalinya ang iyong pagtuturo, pangangaral, naka-align, nakalinya saan? Sa mabuting balita. Sa halaman sa Diyos, kaharap ko ngayon ang mga faithful workmen of God. Agree? Salamat. Salamat. Hindi ko nakaharap ang mga false teacher. Sabi ng isang kapatid, konti pa. Pag sinabing konti pa, hindi na false. Paul na lang. Okay? So this is our goal. This is our destination. This should be our destination. This should be our work. Walk. Ito dapat ang trabaho natin. Ito dapat ang ating lakad. Being a faithful workman of God. Amen? So, hindi ito nangyayari overnight. Unti-unti. Kaya itong orthotomeo na subject natin, tanungin ko po kayo ng puso sa puso. Meron po ba itong naitulong sa inyo? Malaki po bang naitulong nito sa inyo? Ang unang sasagot ng oo ay ako. Sabi ko nga sa inyo, sa aking pag-aaral, nag-aaral ako. Sa aking pagtuturo, nag-aaral pa rin ako. Ang ibig ko sabihin, ako unang beneficiaries nito. Hindi po ako exempted dito. Tama? Sinasabi ko nga sa inyo kanina, umaamin ako, naging false teacher din ako. Pero dahil naintindihan ko yung tamang kahulugan ng salita, hindi ko gustong manatili dito. Tama? At gusto kong humantong dito. Hallelujah. Ituro nyo ka pa, nyo nga po ito, sabi nyo, yan ang gusto ko.
Ito ang gusto ko. Ito ang gusto ng Diyos sa akin. Ito ang gusto kong lakaran. Ito ang gusto kong takbuhin na inilaan ng Diyos sa aking harapan. Become a faithful workman. What is a faithful workman? Handling the scripture with precision. Kapag ako'y nagpakawala, nagsabi ng verse, hindi lang basta quote ng verse, may kahulugan, may paliwanag. O kaya pag nagpaliwanag, may backup ng Word of God. Pero accurate and precise. Sa aking pagpipreach, sa aking pagtuturo, pagba-Bible study, pag-share, whether in evangelism, in any place, in any kind of people, dapat pure ang daladala. Walang mixture. Bakit nagkakaroon ng mixture? Kasi nga, mali ang kahulugan. At bibigyan ko kayo sa susunod na mga example. Okay? Ano pa? They cut straight path that leads believer to Christ. Yung ang mga kaisipan ng membro ay mag-operate sa kanilang isipan ang mind of Christ. How the mind of Christ be operative in their mind when they are growing in the knowledge of Christ. Ito namang ating pag-aaral na ito ay naka-record. Reviewin niyo po. Malaking bagay po ito. Pagpaulit-ulit. At katulad ng promise ko sa inyo kanina, ano nga yung pangakong ibibigay ko sa inyong teaching outline? Sa mga humihingi. Ano po? Dun sa creation. Ano daw? Redemption in Genesis. Okay. Genesis 1. Okay. Sige po. Hanapin ko sa dami ng aking teaching outline. Hanapin ko at isend ko sa inyo. Pero ito pong teaching na ito, katulad po ng request ni Pastor Fernando na maibigay ko po yung teaching last Sunday night. Hindi ko pa po maibibigay ito. Tatapusin ko muna yung buong subject ng orthotomeo natin. Bago ko po ibigay ito sa inyo lahat. Okay po ba yan? Kaya tiyaga lang muna po. Kakaroon din po kayo nito. Okay? So, anong tagubili ni Pablo? Manatili. Manatili, 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 manatili. Pag sabing manatili, nakapagsimula na. Nakapagsimula na kayo at ako. Tama? So manatili, lakaran yan. Magpatuloy. Magpatuloy sa pagtuturo ng tama, pagtuturo ng tuwid, pagtuturo ng wasto, pagpapaliwanag ng malinaw. Tama? Pag nagpaliwanag ay malinaw. Okay? So, sino ang ating modelo sa orthotomeo? Bakit siya naging modelo? Kasi nilakaran niya. Siya ang ating pattern. At kanina ito minana sa ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po? We don't follow or gawin nating modelo yung mga taong ang dami niyang nadala sa Panginoon. Hinahangaan ko siya. Sinusundan ko siya. Ako may minamodelong ganong preacher. Hindi ko nasabihin sa inyo kung sino. Hanga ako pag nag-preach yun. Grabe. Uulitin ko po, hinangaan ko itong taong ito. Ahead siya sa akin. Sobrang hanga ko sa pag nagturo. Sulat ako, pakinig talaga. Hangang-hanga ko. Nung maintindihan ko, yung tamang kahulugan sa Biblia, napagtanto ko, mali-mali pala yung kanyang mga pinagsasabi. Ito ang nangyari. Naging estudyante ko siya ngayon. Naging estudyante ko siya siguro for past 3 years pa nakalilipas. Okay? Pag napanood niyo yung mga video teaching natin doon, nandoon siya. Hindi ko nasabihin kung sino because that is not important. What I am telling you is mas magandang gawing modelo sila Apostol Pablo na ang ginawang modelo ay si Kristo. Tama? Saan nyo gusto magmana? Kanino gusto magmana? Okay? Gusto ko sa kanila magmana. Paul does not merely tell Timothy to cut straight. He shows him how. So ang pagiging modelo ni Pablo kay Timoteo sa subject ng orthotomeo, hindi lang niya ito sinabi. Paano pa? Pinakita niya.
Hindi lang niya sinabi, pinakita niya. Tingnan natin. Alam niyo ba, para matuklasan natin, mapatunayan na pinakita ni Pablo na yung tagubilin niya kay Timoteo ay ginawa niya, ano basihan? Lahat ng sulat ni Apostol Pablo. So madaling salita, lahat ng sulat ni Apostol Pablo, 2/3 of the New Testament, lahat ng yung classified as orthotomeo. Rightly divided, o Paul's rightly dividing the word of truth. Ulit, paano naging modelo si Pablo sa orthotomeo? Hindi lang sa kanyang sinasabi, pati sa kanyang mga sulat. Alam niyo ba yon? Di ba nabanggit ko na yon sa inyo? Na natuklasan ko na ang sulat ni Apostol Pablo ay orthotomeo? Let's investigate. So I have 10 minutes more. Okay pa ho ba sa inyo mga kapatid? Okay? Now, let me continue. In Romans, book of Romans, what is the main subject of Apostle Paul? Justification by faith. Tama? Now, what is the contrast about his teaching? Apart from works. So, inihiwalay niya na ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya, hindi sa gawa. Which is yon ang paniniwala ng mga taga-Roma. Apart from works, hiwa. Hindi kasama ang inyong gawa upang kayo ay mapawalang sala, gawing matuwid. Ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kaya whenever we read the letter of Apostle Paul, bear in mind, rightly divided yan. Tama? Pag sinabing rightly divided, ano yung contrast, ano yung mali, at alin yung tama. Nakuha niyo mga kapatid? Oo. Ako'y ngayon ko lang ito natuklasan sa ganitong mga pag-aaral. Kayo ba? Ngayon nyo lang din ba ito natutuklasan? Eh di magandang pagkatuklas. May pakinabang? Yeah. More than gold and silver. Paul explains justification by faith apart from works, meaning it is a cutting a straight line between the law and between grace. Ito pa ang isang mas maliwanag, Pastor Charles, ng law and grace under the teaching of Apostle Paul, particular sa book of Romans. Hiwang-hiwa ito. Hiwalay. Yung pagpapawalang sala sa inyo sa pamamagitan ng pananampalataya, iyan ay biyaya na hiwalay. Saan? Sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, hindi ka mapapawalang sala sa pamamagitan ng iyong gawa. Yan ay grasya ng Diyos. Hello, nakita niyo isang magandang example? Ganda nito mga kapatid. Sobra ako na-bless dito. Sabi ko, wow, ganun pala yun. Kaya pag ako nagte-text sa inyo na, wow, ganun pala yun. Yun pala yun. Romans 3:28. Therefore, look at the very word, first word of Paul, therefore. Alam niyo ba yung salitang therefore? It is a conclusive word. We conclude that man is justified by faith without the deeds of the law. Itong sentences na ito, itong pangungusap na ito, maniwala po kayo, orthotomeo ito. Hello? Nakita ba natin ang orthotomeo dito? Ang paghiwa, ang paghiwalay? Alin yon? Deeds of the law versus justification by faith. Gets nyo mga kapatid? Nakita niyo yung paghihiwa? Pinag-mix ba niya? Learning? Verse pa lang yun. Kami may mga verse tayong kino-quote, ginagamit
So, hindi natin na ipapaliwanag ng maliwanag. Ngayon, salamat, nagkakaroon na tayo ng guide, ng idea. Amen? Apart or without the deeds of the law, iwang-iwa. Kaya nga, sabi ni Paul, ipinalagay namin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya. Hiwalay. Hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Hiniwalay. Yang kautusan na yan, hindi kanyan mabibigyan ng biyaya ng pagpapawalang sala. Biyaya yan ng Diyos. Walang biyaya dyan sa kautusan. Ortotomeo, agree? Ganda, no? Pastor Tom, ano? Ang ganda ng ortotomeo. Ito mga pagkapatunay na hindi lang ito tinuro ni Pablo kay Timoteo. Pinakita niyang halimbawa. At anong halimbawa? Yung lahat ng sulat ni Apostol Pablo. Ortotomeo. Alam niyo, nung inaaral ko to, sabi ko, wow, ganun pala ito. Nabuksan, nagbigay liwanag. Yan ang panalangin mo, Pastor Chito. Di ba? Magliwanag. Nagliliwanag ba ang salita? Nagkakaroon ba tayo ng understanding? Amen? Praise God. Number 2, sa Galacia. So, isang example lang ito sa Roma. Okay? Pag binasa nyo pa yung verse 23 niyan, all have sinned, come fall short. Tama? Tapos basahin nyo sumunod, may ortotomeo doon. Sa bawat sulat niya, may ortotomeo. So, this is a good guidelines for us to understand the meaning of the Word of God. Amen? So, is ortotomeo very important? Yes. Okay? Galacia. Pag sinabing Galacia, ito yung hindi mapakali. Layas ng layas. Galacia. Gala ng gala. Parang si Sister, sino ba dyan? Sister Jo, ano ka ba? Reyna ng Galacia? Minsan nasa Ilocos. Gala ng gala. Okay. Don't you know that the book of Galatians, the main context there is Paul defending the gospel of Christ, just like Apostle Jude, si Santiago. So, nagkakaroon na kayo na walang contrast sa teaching ng mga apostle. They keep on defending the gospel, the character of God, the nature of God. Amen? Very consistent yun. So, ibibilang mo rin ba ang iyong sariling didepensahan ang mabuting balita? Bakit kailangan depensahan? May nagbabaluktot. At paano mo ito didepensahan? Una, karoon ka ng tamang pag-aaral sa tamang paghahati. Pangalawa, katulad ng ginawa ni Paul, in-identify niya yung wrong teaching. Pangatlo, in-identify na niya. Binarkahan na niya. Sino itong mga taong ito na nagtuturo ng hindi tama? Okay? Tignan natin. Paul defends the gospel against legalism, refusing to compromise even for a moment. Kahit sa isang sagli, huwag kang maki-compromise. Huwag kayong sumang-ayon. Saan? Sa mga Hudyong nagdala ng mga kautusan ni Moses nung si Pablo ay wala na sa Church of Galatia na siyang pinasimulan niya. Na nagpresenta ng another gospel, another Jesus, another spirit. Who troubles you? Kaya sabi niya, who bewitched you? Sino nang kulam sa inyo? Ang tagubilin ni Paul, mark and avoid them. Tandaan niyo sila at iwasan niyo sila. Hello, amen po ba? 1:8, but though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. May ortotomeo ba rito? Ulitin ko po ang tanong. Nakita niyo na ba ang ortotomeo dyan? Meron o wala? Meron po. Meron. Definitely meron. Okay? Gagawin ko sa kulay.
Yan ang ortotomeo. Tama? Hinati niya, may nangangaral ng ibang gospel. Pero kami, mabuting balita ang aming pinangangaral. May ortotomeo. Ay, meron na tayong guidelines sa pagbabasa. Tama? Anong guidelines? Pag binasa natin yung mga verses, lalo na sa mga sulat ni Paul, uy, may ortotomeo dito ah. Meron ba kayong natutunan? Thank God, kayamanan po yan. Kaya sabi ko sa inyo noon, uulitin ko uli ngayon, natandaan ito ni Tito John. Tito John, tanda mo ito, di ba? Ano yung sinabi ko? Yung mga hindi pa natin natututunan, nauunawaan, ay mas higit pa ang value nito sa mga katiting na naintindihan natin. Amen. That's why we must pursue, keep on, keep on, keep on, keep on. Patuloy na mag-aral. At ako po ay nakatalaga sa inyo, magtsatsaga ako magturo. Kung ayaw niya na, gusto ko pa. Kung ayaw mo na talaga, gusto ko pa. Kung talagang desidido ka ng ayaw mo na, maghahanap ako ng mga taong tapat na mapagkakatiwalaang magturo sa iba. Dahil kung ayaw mo, walang tutulong sa iyo. Pero kung gusto mo, wala namang pipigil sa iyo. Yan ang prinsipyo. Tama? Okay. Galatians 1:8. Yun yun. Book of Ephesians. Mga example lang ito. Romans, Galatians. So sa Galatians, may ortotomeo doon. Maniwala po kayo pag binabasa niya yan. With the mindset of ortotomeo, wow, you can understand the scripture clearly. Bakit? May basis na tayo. Tama? Pastor Chito, yan ang panalangin mo. Magliwanag sa amin ang salita. Yan ang panalangin mo. Kaya pag may nagpipray, makinig tayo mabuti sa mga lingwahe. Ephesians chapter 3. Christ at the center of all things. Basahin natin. Paul shows the eternal plan of God fulfilled in Christ, cutting straight by making Christ the central of all things. Basa. That in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one all things in Christ. Ano ang ortotomeo dito? Yung tinatawag na dispensation of time, fullness of time. Ang fulfillment ay sino? Si Christ. Si Kristo ang fulfillment. O paalala, isa ito sa natutunan ko, nabanggit ko na noon, tandaan nyo. Ang Book of Ephesians ay chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 6, chapter 7. Tama? O, sabi ni Pastor, hindi. Bakit hanggang chapter 6? Yun. Pastor George, hanggang chapter 6 lang. Ang isang nakita ko, yung chapter 1, chapter 2, chapter 3, identity. Okay? Yung chapter 3, chapter 4, ang teaching ni Paul dyan ay may kinalaman sa Christian living, pamumuhay. Okay? So, ang susi para makapamuhay ng tama, halimbawa, dyan sa chapter 3, 4, 5, nandiyan ang teaching may kinalaman sa pagsasama ng mag-asawa. Ang foundation, chapter 1 to 3, your identity in Christ. Ganda niyan, hiwain yan. Ganda ng paghihiwa dyan. Okay? Kay Pablo, ang ortotomeo is Christ-centered passion to preserve the gospel for corruption. Mga kapatid, huwag niyong kalimutan itong sasabihin ko. If this is Paul's passion, if this is Paul's heart, ito rin nawa ang maging passion at puso natin. Na i-preserve natin. Panatilihin nating dalisay, malinis, ang salita ng Diyos sa ating pagtuturo, pag-aaral, pagba-Bible study, at pag-share upang hindi pasukin ng anumang corruption. Paano pumapasok ang corruption? Paano ma-identify? Paano kung 99% tama? Paano kung 1% mali? Corruption din yun. Marami ngayon ang focus ng mga believer, corruption sa gobyerno. Tama? Pero yung mga nakapokus,
na mga quote-unquote bishop, pastors, corruption sa gobyerno, they don't have the realization na yung preaching at message nila corrupted din. Law and grace. So, maybe, next Sunday na itong law and grace na distinction, kasi mahaba-haba pa po itong subject natin na ito. Time na po para itigil ko na ang aking pagtuturo ngayong gabi. So again, mga kapatid, ang tagubilin ni Pablo kay Timoteo, gustong-gusto itong word na ito. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on. Keep on cutting straight. Magpatuloy kang humiwa. Nasimulan mo na, huwag kang tumigil. Magpatuloy ka. Nagsimula ka na sa tamang aral na ito, ipagpatuloy mo. Pagpatuloy natin i-present si Christ. Ito lang po ang approved na mensahe sa Diyos. At ito po ang mga nire-rewardan ng ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa inyong 2 oras na pagtsatsaga ng pakikinig sa ating pag-aaral sa Part A ng Part 2 ng subject nating orthotomeo. I hope and I pray na meron tayong mga learning sa ating pag-aaral ngayon. Please review yung video na ito para mas lalo nyo pang maintindihan, mas lalo pang manuot sa ating mga kaisipan at matandaan natin ang ating mga pag-aaral. Magandang gabi po. Muli, sobrang salamat po sa inyo. God bless you. Thank you po, Bishop Edgar. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Bishop. Thank you po, Bishop Edgar. May mga nahiwa ba? Meron tayong mga learning. Maraming learning. Marami, no? Oo, nakaka-excite. Talagang napaka-pleased natin na nakapakinig tayo ng mga ganitong